So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review natin etong isang very interesting pa rin na flagship smartphone ngayon 2024, which is a Samsung Galaxy Note 10 Plus. Maganda pa kaya itong i-purchase ngayong 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout po sa mga nakanood ng aking pagbili ng Samsung Galaxy Note 10 Plus sa Green Hills. So nasa isang channel ko yan sa Boy Update. And syempre, bumili tayo kay Ate Malin sa Malin Gadget Shop. So si Ate Malin kasi marami siyang mga offer ng Samsung smartphones today. I-check nyo na lang po yung link niya sa description box. And meron din tayong mga ibang shop na pwede natin pagbilan ng mga legit iPhone, Samsung at mga iba pang gadgets. Of course, kay Ate Mayet, kay Diwata, CMB Gadgets, and of course, ZMB, cellphone and accessories kay Ate Annette. Yung mga mga shop nila nasa description box. I-click nyo na lang po yung link ng kanilang FB page, mag-inquire. Sabihin nyo lang napanood dito sa vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount ang ibibigay ng mga shop na yan. So yan, nag-decide ako i-review ulit ang Samsung Galaxy Note 10 Plus dahil in demand pa rin siya ngayon, 2024. Quick reminder lang, wala na po tayong mabibiling brand new niyan. Meron tayong makukuha mga gandang condition na mga Samsung Galaxy Note 10 Plus. Almost talaga ngayon ay pre-love na units ang makukuha nyo. Na-review ko na rin itong Samsung Galaxy Note 10 Plus last year. Nakakuha na rin tayo yan. Siyempre, nabenta na rin natin. So, yung Note 10 Plus ko before ay binigay ko na sa tita ko. Sobrang tuwang-tuwa siya sa Note 10 Plus until ngayon. Very useful daw sa kanya yung S Pen. Yung S Pen, yung pinaka-favorite part niya sa Note 10 Plus. Tinanong ko siya, syempre, interview ko siya, how's the experience of using the Note 10 Plus kahit na ngayong taon. Sinabi niya smooth pa din. Kaya marami rin ako nababasa sa comment section na, Idol, okay pa ba ang Note 10 Plus i-purchase? Lalo na, mura na lang siya sa Green Hills. Kaya nag-decide tayo gumawa ngayon ng content about siya. So the Note 10 Plus, makakabili na lang kayo sa Green Hills siya. Nag-range ng 11 to 15,000 pesos. Depende na lang, of course, sa storage na makuha nyo kasi meron siyang 128 and 256 gigabytes of internal storage. Ang maganda kasi sa Note 10 Plus, ito kasi yung unang-unang Note series na full screen display. Compare sa Note 9 na laki nung bezel, di ba? So sa Note 10 Plus kasi is na siya, full screen display, tas napakaliit na lang ng punch hole nitong smartphone na to. And napaka-expensive nito before nung lumabas sa Philippines. Nasa around 60 to 70k ang Note 10 Plus before. Kaya ngayon nakakatuwa na lang i-purchase siya kasi sobrang mura. Quick reminder lang, wala na pong OS update ang Samsung Galaxy Note 10 Plus. Hanggang na lang siya. Hanggang Android 12. Nagsimula siya sa Android 9.0 Pie. Pero meron siyang 3 years support sa OS update. Which is napaka-okay, di ba? Isang flagship smartphone, 3 years support before is okay na okay yan. Pero ngayon ang pinapromise si Samsung, nasa 5 to 7 years na ata ang kanilang software update. Yun na yung pinapromise nila, kaya napakalupit bumili rin ng Samsung smartphones, lalo na mga flagship, kasi support pa sila ng mga latest Androids. Even ito nga, the Android 12 is okay pa yan. Na-game test natin si Note 10 Plus, na-upload ko na yan. So check nyo na lang po yung gaming performance ng Note 10 Plus, ibang video. And lahat po ng mga tinest nating games ay okay pa rin. Playable, supported pa rin sa Android 12. So, yun ang maganda. Even next year, magagamit nyo pa rin itong Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ang unang-unang nagustuhan ko kasi sa smartphone na to, mga ka-J-Vlog, is of course yung display. Biruin mo, ang display nito is 6.8 inches, dynamic AMOLED display na full screen. Sa ganitong sa ganung taon, lumabas to ng 2019 is napakaganda kumbaga ng display nito nung year 2019 kasi diyan pa lang nagsisimula yung mga punch hole and notch display, di ba? Kaya napakalaking advantage ng Samsung Galaxy Note 10 Plus yung kanyang large display with additional S Pen. S Pen is very useful yan sa mga ibang consumers, lalo na for taking quick notes, for making scribble. Ayan, napaka-importante yan sa ibang consumers. Kasi marami ibang consumers na target talaga before is Note dahil habol nila S Pen. Pero ngayong taon, pinagsama na po ang S and Note sa Ultra. Kaya doon nyo na makukuha yung S Pen experience sa Ultra series ng S series. Kasi pinalitan na yung lineup ng Note, ng Z,
Z series, which is the Z Flip and the Z Fold. Ang nagulat din ako dito sa Note 10 Plus is yung gaming performance niya still ngayon 2024 ay napakaganda pa rin. Biruin nyo yun, 5 taon na smartphone ay nakakaya pa rin ng Genshin Impact kahit papaano. Smooth na smooth sa Mobile Legends and Call of Duty Mobile. Promise, pag naglaro kayo dito, may enjoy nyo yung display. Sobrang ganda ng AMOLED. Talagang nakakadagdag yan ng enhancement ng mga nilalaro nyo. So, plus point yan when it comes dito sa Samsung Galaxy Note 10 Plus, mga J-Vlog. Camera-wise, okay pa naman. Malinaw naman kahit papaano. Support niya ang 4K video recording. Wala pa siyang support sa 8K. Hanggang 4K before. And 4K before is huge advantage yan or huge feature yan ng year 2019 sa mga ibang smartphones. And hindi pa nauuso before ang 120Hz or 90Hz. So, nasa 60Hz refresh rate si Samsung Galaxy Note 10 Plus. And ito yung napansin ko sa mga Note 10 Plus. Medyo hindi mataas yung brightness nila. Yan ang napansin ko rin sa Note 10 Plus ko and dito rin sa Note 10 Plus ko ngayon. And sa mga nakikita ko Note 10 Plus sa Green Hills, mababa talaga yung nits nung Note 10 Plus. Pero magandang overall naman na display. Very vibrant siya, kumbaga, mga J-Vlog. Kaya maraming consumers nagde-decide. Ito, may nakita ko sa comment section. Lods, bibili na lang ba ako ng lumang flagship or bibili ako ng current 5G smartphone today? So, to be honest, kung akong bibili, I'll go for the older flagship smartphones, lalo na pag sa mga brand ni Samsung, ni Apple. Unang-una kasing hahabulin nyo dun is yung OS nila. OS nila is very optimized. iOS and Samsung or the One UI. One UI for me is very secured, lalo na yung Samsung Knox. Napakatagal ko ng Samsung user. Dati pa akong gumagamit na ako niyan. Dati pa nga, QWERTY pa nga, yung parang BlackBerry. Pero sobrang tagal ko na sa One UI. Sobrang tagal ko na sa Samsung UI. Dati alam ko, pangalan pa nga ng One UI dati is TouchWiz. TouchWiz ni Samsung before. Tapos naging Samsung Experience. Tapos naging Experience ba yun? Samsung Experience. Tapos naging One UI. Kaya lahat ng experience ng software ni Samsung na-experience ko na kumbaga when it comes sa pag-innovate nila every year. Kaya for me, the Samsung Galaxy UI is very trusted yan. It's very trusted yan for me, mga J-Vlog. So for me, mas piniprefer ko yung mga older flagship smartphones dahil expect niyan, flagship performance pa rin yan still kahit ilang taon na. Napatunayan na ng Samsung Galaxy Note 10 Plus. To be honest, nagdedepende na lang po yan sa condition ng bibili yung unit. Siyempre, marami ng mga pre-love na bugbog sarado na, may mga problems na, may mga scratch, may mga dents, may mga sira yung display. Siyempre, nasa inyo na yan kung kailangan maging mapanuri kayo sa bibili nyo. Pero don't worry, marami pa rin naman mga pre-love na mga gandang condition. Lalo na nga sa mga in-offer nating shop. Solid yung mga condition ng mga pre-loves nila, mga J-Vlog. Kasi chine-check nila yan very well. And nagbibigay naman sila ng mga warranty para kung sakaling may problem, mabigyan nila ng action, kumbaga. So, ayun, kung ako tatanungin, I'll go for the older flagship smartphones, lalo na the S21 Ultra, Note 20 Ultra, the Note 10 Plus. So, yan, next is pagtingnan natin ng malapitan yung design at build quality na itong nakuha nating Samsung Galaxy Note 10 Plus sa Green Hills. So, syempre, pag bibili kayo ng second hand, manage your expectation. Meron na rin mga scratches. Huwag na kayo maghanap ng sobrang kinis. Pag sobrang kinis ang hinahanap nyo, go for the brand new. Pero pag mga pre-love, merong mga may kinis, yes. Pero meron kasing iba na may mga flaws talaga. Expect nyo sa second hand, ganyan. Kasi pre-love nga siya, meron na siyang may-ari before. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa mga ino-offer nating shop sa Green Hills, chine-check nila yan ng mabuti at marami rin sila mga units na makikinis din naman. Pero hindi naman yung sobrang kinis. So, itong Note 10 Plus na nakuha natin is maganda naman yung condition niya. Merong mga scratches, nandiyan na tayo dyan, pero wala naman pong dent. Ayan naman ang importante rin, wala tayong dent na nakita. Pag may dent din naman sa mga products nila, is meron pong bawas yun. Pero to walang walang scratches sa likod, ayan. Glass kasi to, wala namang basag, hindi naman palit yung housing niya. And ayan siya, triple rear camera system. So,
Sa right side is wala tayong makikita sa right side ng Note 10 Plus. Sa taas naman ng smartphone is nandito yung microphone and SIM tray. Sa left side is yung volume rocker and yung power button. Sa baba naman, wala na pong headphone jack ang Note 10 Plus. So, meron tayong microphone Type-C speakers and of course, the popular S Pen. Siyempre, yung display na itong smartphone na to, ayan. So, pag bibili nga kayo sa Green Hills, dun sa mga nirecommend natin shop, ay may mga libre naman silang hydrogel for protection. So, hindi talaga kumukupas ang display ng Note 10 Plus, to be honest. Napakaganda pa rin hanggang ngayon 2024. Solid. So, ito kasi yung first ever Note na full screen display din. Ayan. So, meron tayo S Pen. Working properly. The S Pen. So, meron din ako mga nakakausap about sa S Pen nilang mga note nila. Meron kasi mga notes na yung S Pen nila ay hindi na gumagana yung air command. Sa previous S Pen ko, hindi na gumagana yung air command, pero natatouch naman siya. Makikita nyo dito disconnected. May ganong mga ibang note. Possible reason dyan is sa software update. Pero to luckily, hindi naman siya. May air command siya. Kaya depende na rin sa makukuha yung units na Note 10 Plus. I think nasa version din yun or nasa variant. Kasi yung mga NTC na na-experience ko, yung mga air command nila wala, pero nakakonect tayo. Ito kasi hindi to NTC mga J-Vlog eh. Single SIM kasi to na Note 10 Plus and hindi siya NTC. Ayan, hindi siya NTC. Napansin ko yan, karamihan din ng mga Note 10 Plus na walang air command is NTC. So, depende rin siguro sa region or sa OS update. Yun nga, OS update din yung reason kung ba't nawala air command. Pero, nagagamit pa naman natin yung S Pen doon. Wala lang yung yung sa pag nagtitake kayo ng photo, yun yung air command na yun. Pero dito, since single SIM to, gumagana yung air command na itong Note 10 Plus na to. Yun lang, para alam nyo din na yung ibang Note 10 Plus ay wala na po yung air command nila. Kaya mapapansin nyo, pag ginugod nyo yung S Pen is nakalagay disconnected. Pero hindi naman siya, hindi, gumagana naman yung S Pen niya sa screen. Pero yun nga, yung Bluetooth lang yung nawala dahil sa OS update yun. And syempre, napakaganda ng display ng Note 10 Plus, mga ka-J-Vlog. Oh. Solid display. Ito lang napansin ko sa Note 10 Plus, compare sa mga ibang series ng smartphone. Mababa lang brightness nito, to be honest, mga ka-J-Vlog, compare sa mga iba. Compare sa mga ibang Samsung. Kasi yung Note, marami ako napansin Note 10 Plus na ganito yung display, mababa. Kaya expect nyo sa display brightness niya, yung brightness medyo hindi siya ganun kataas, kumbaga. Pero when it comes sa overall quality ng display, napakaganda, solid, very very colorful naman yung display ng Note 10 Plus. Syempre, camera, explore natin yung camera. Magbibigay naman ako ng photo samples na later on. The camera itself, napakalinaw pa rin ng camera ng Note 10 Plus, mga ka-J-Vlog. So meron tayong 0.5. Ayan, for ultra wide camera, 2x for zoom, na hanggang 10 times zoom. Tapos, front camera yan. Video. Ang pinaka-max resolution niya sa video is 4K video recording up to 60 FPS. Sa front. Sa rear is 4K din. Marami rin tayong makukuha sa more. Meron tayong Pro mode, Pro video, single take, night mode, food, panorama, slow motion, super slow-mo, hyperlapse, and portrait video. So yan mga ka-J-Vlog, very simple lang naman. Ang camera app din ng Samsung Galaxy Note 10 Plus. Pero marami rin kayong magagawa sa camera na itong smartphone. Ito, marami rin ako nakikita sa comment section about the green line issue ni Samsung. I think naman siya I think isolated case naman. Hindi naman lahat, basta matik na marinig nyo na Samsung user, nagkakaroon ng green line issue. So, sana naging na siya, naging in-demand na balita na siya. Kasi nagkaroon na yan ng ganyang issue si Samsung before. Alam nyo naman yung sa battery ng Note 7.
ayun talaga, global issue yun. Kasi halos lahat ng user ng Note 7 ay nakaka-experience ng issue sa battery. Pero dito sa green line, hindi naman karamihan ng users nagkaka-experience yan. For me, ako, ayan, Samsung user ako. Meron akong S10, S10 Plus, S22 Ultra, Note 10 Plus. Wala naman ako na-experience sa mga green line issues. Meron ako na-experience doon sa pinsan ko, ay doon sa pamangking ko. Nagkaroon ako ng Flip 3. Meron akong Flip 3 na binigay sa kanya nung March. Tapos, isang linggo pa lang, doon sa bata, nagkaroon na ng green line. Sobrang haba ng green line. Ang hula ko doon, masyado siyang madiin sa pagpipindot or nadaganan niya, I don't know. Basta, yun ang hula ko kasi ginamit ko yung Flip 3 na yun ng ilang buwan, hindi ko naman nasira yun. So, yun yung isang theory ko doon. Nagdedepende yun sa gagamit. Siguro, masyado siyang hardcore sa touch, nagkaroon ng problem yung panel ng display, kaya nagkaroon ng green line. And ngayon, dalawa na green line niya dito sa sa screen niya ng Flip 3. So yun mga ka-J-Vlog, about sa green line issue, tulad nga ng sinabi ko kanina is, hindi naman lahat nagkakaroon yan. At hindi lang naman Samsung brand ang nagkakaroon ng ganyan. Nakakita ko ng mga ibang brands na nagkakaroon din ng green line issues basta naka-AMOLED. So yun, kung ako tatanungin kung sulit pa bang i-purchase ang Samsung Galaxy Note 10 Plus, definitely mga ka-J-Vlog, maganda pa rin naman siyang i-suggest ngayong year 2024. Depende na lang siguro sa makukuha niyong presyo. Pero ang presyo niya sa green line around 11 to 15,000, I think sulit pa siya. Lalo na maganda pa performance siya. Ang habol ko talaga rin sa Note is yung S Pen and of course yung large display niya. So yun, kung interesado nga kayo mag-purchase ng Samsung Galaxy Note 10 Plus, again, doon tayo bibili sa mga vlog kong shop. Unang-una, kay Ate Malin Gadget Shop, ZMB, Cellphone Accessories, and of course, CMB Gadgets. Lahat po ng links ng kanilang Facebook page nasa description box. I-check nyo na lang po yan. Sabihin nyo lang nakapanood nyo sa vlog ko. Automatic yan. 500 pesos cash discount ang bibigay ng mga shop na yan.